kunyaring maging presidente ka man, BP Sara, kung sakali kang maging presidente ka, malay natin, 2020 nga, di ba, kung tatakbo ka, or much earlier, kakampi mo ako, na palitan yung buong PNP na yan. No? Palitan, isara. Correct, mas mainam. Naintindihan niyo ako, BP Sara, yung mga nandyan, na mga i-reprocess sila. Tignan kung sino dyan yung talagang mga scalawag, once and for all. Kung sino yung matitino, tignan lahat ng 2015, lahat. Sinusweldohan natin, tapos ganyan, iiyak tayo dahil lang sa maatake tayo dahil sa kagaguhan ng mga yan. Putang na mga yan. Ano ba, saan ba loyalty nila? Nasa isang tao ang loyalty nila. Yun yung mali. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Sir Dado. Galit na galit ngayon si Sir Dado sa mga pinanggagawa ng mga kapulisan sa lugar ng Davao. Paano ba naman kasi mga kababayan? Tila'y walang balls ang mga ito, no? At hindi tumitindig sa kanilang sariling desisyon at napaa-under sa mga nasa itataas. Wika niya itong mga nasa upper rank, no? Na Senatore, Marbil at Abalos, hinayupak di umano, no? Sapagkat napasisip-sip at napagagamit sila ng bangag na administrasyon ngayon. Na pati ang mga pulis na matitino nadadamay at tuwang-tuwa naman itong mga scalawags na mga kapulisan. Naku naman po. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kung kaya naman ang wika ni Sir Dado, kung maging presidente man si VP Sara, sana unahin niyang ayusin itong PNP, no, o ang mga kapulisan na dapat maglingkod ang mga ito para sa taong bayan o sa mga ordinaryong mamayan. Pero iba ang nangyayari ngayon. Pero iba o salungat ang nangyayari ngayon. Na nagsalita na nga din itong si Tatay Digong na sinabi nga na tila'y walang pagkakaiba, no, ang nangyari noon kay Marcos Sr. sa mga nangyayari ngayon sa anak niyang si Marcos Jr. na si Kuting, na gumagamit di umano ng mga dahas para takutin at bigyang trauma ang mga ordinaryong mamamayan nang dahil sa kanilang pansariling interes. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. PNP, palitan. Because the kind of quality na meron tayo, para naman tayo kumuha ng bato, pinukpok natin yung sarili natin. Ayaw natin ng ganyan. Ganun kasimple. And we should stand, tayong masusunod, taong bayan. Hindi yung ganyan. Yung ginawa ninyo, mga bopol, you're trying to create a situation na malapit tayo, one step closer tayo to civil war. No? You're one step closer na pipilitin ninyong tumayo ang mga tao. Tung administration kayo, BBM, tignan nyo, mali na naman yung advice niyo. Mali na naman yung tirada niyo. Mali na naman yung birada niyo. At kayong mga general, mga sip-sip na naman kayo. Mali na naman Isang tao, si Kibuloy. Tapos ganyan. Papasukin niyo yung KOJC compound. Tapos papakita kayo ng ganong style. Mga nakadebaril pa kayo. Puta ragis. Nakakaya kayo. PNP nakakaya kayo. Kaya nga, mahirap ma-recover yung ginawa ninyong paglapastangan, hindi sa tao sa sarili ninyo. Sinira ninyo yung organization. Lahat ng mga nauna sa inyo, hindi nyo binigyan ng justice yung mga nauna sa inyo. No? Sila Lacson, sila Mabang Police, lahat sila. Lang matitino. Tapos kayo, tingnan nyo yung ginawa ninyo. Dahil lang sa pangako ng posisyon o whatever, ganyan ang gagawin ninyo. Kaya nga taong bayan, ang tamang solusyon dyan, kung ang pinag-uusapan, hindi panay ngak-ngak lang, hindi panay ganun-ganun lang, ang tama dyan, ang solusyon, lang tayo. Yung, let's call for the abolition of the PNP. Abolish! Abolish! Disband! Tanggalin! And everyone, lahat kayo, turn over nyo lahat ng firearms nyo, ibalik lahat sa supply room, ibalik lahat ng armas nyo, disarmahan kayong lahat. Kasi wala kayong kakwenta-kwentang mga polis. Wala kayong kakwenta-kwentang to serve and protect mga sinungaling. Wala napasusunod sila, hindi sila tumitindig sa kanilang sariling desisyon. Na kaysa protektahan ang taong bayan, ang pinoprotekta ngayon, ang mga bangag na nauupo. Naku naman po. Serve and protect, kayo pa ang tinik sa ulo ng mga taong bayan. I-abolish kayo as an organization at palitan na lang kayo
Yun yung tama. And I do hope magkaroon ng gera para, Diyos ko, wag naman sana. Magkaroon ng para umabante tayo because wala, paikot-ikot lang tayo. Ganito lang tayo ng ganito eh. Nakakasuyan eh. May kurakot kang mga politiko, may pulis kang mga abusado. Nantoko Anong klaseng bansa meron tayo? Correct. Kung alam nyo, kanina, pinapanood ko yung na yan eh. Iniisip ko nga eh. Kung ako natapatan na Task Force Davao Commander, puta to hell with it. Pupuntahan ko yan, ide-deploy ko lahat ng sundalo ko, didisarmahan ko lahat yan. Putang ina nyo, hayop kayo. Didisarmahan ko lahat. Mag-away na tayo. Gusto nyo, magbarilan tayo. Malalaman ko sino yung matibay eh. Pero kung ako yung natapat na Task Force Commander dyan, na military commander dyan, to hell with yung mga na yan. Yung mga congress na yan, yung mga kayo lang ang may power na magdeklara-deklara. Hindi, ako mismo magdedeklara ako. Dideklara kong illegal yung ginagawa ninyo, mga PNP. And I will disarm everyone. Kung ayaw ninyo magdisarma, you prepare to die. We will fight it out. Ang mga putang ninyo, tatapang ninyo eh. Putya, mga civilian na dapat kayo nagpo-protect eh. Nakakainit kayo ng dugo eh. No? Nakakainit kayo ng dugo. You're supposed to protect the people of this country while at the same time you are enforcing the laws. Walang sinasabi you are authorized to break the law. Tarantado. You are not supposed to. Walang sinasabi na while you're trying to enforce the law, you can also violate the law. You can also commit all these hostilities against the people you have sworn to protect. The people who are supposed to give you your salary every month. And here you are, all 2,000 plus of you, na walang pake. May natake na wala kayong pake. Mga hayop kayo. Ba't hindi magagalit ang tao sa inyo? Tapos, please, paintindihan nyo kami, pakisamahan nyo kami. Tarantado. Gago kayo. Kaya nga, ako, mapaw na ako eh. Disband na lang kayo. Disband ang buong PNP. No? Disband kayo. Palitan kayo ng panibago na organisasyon who will cater to what the people want. That is, we respect the Constitution, we respect the rights of the people. Ganon. You implement the rules and regulations of this country properly. Hindi yung kayo magbe-break ng law. Kayo nag-ano ng mga droga. Puta kayo yung nagkikidnap. Kayo yung mga lahat eh. Ng illegal kayo eh. Nadadama yung mababait eh. Now, there's got to be a way na i-transfer o ma-process yung mga matitino para dun sa bago na. Pero ako, pointless eh. Panay tayo reklamo. Solusyon dyan talaga, i-disband ang PNP na yan. Philippine National Police, because failure is more of a heartache, it's more of a problem rather than an instrument for nation building. Paano magiging instrument ng nation building eh? Nung drug war eh, panay mga police yung involved na mga drug mga drug syndicate. Ha, di ba? Bumabalik na naman nga yan, Sir Dado. Dati wala yan sa panahon ni FPRRD. Ngayon, ayan, talamak na naman. Grabe talaga. Kaysa pasulong, paurong pang nangyayari sa administrasyon ni Marcos. Mga polis pa yung may nag-handle ng mga kriminal. Mga kidnap for ransom. Yung mga recycling ng mga nahuling droga. Mga ninja cup. Paano problema binigay ng polis eh? Kasi ito ngayon, yung KOJC. Kaya nga, kayong mga nasa Senado, no? Kayong mga nasa Senado, kayong mga Kongreso, lahat kayo, imbestiga na naman kayo, mangyayari dyan. And then, ano na naman mangyari? Wala. Ay, nako. Ang sa akin, failure yung organization. Failure. Anong gagawin mo pagka-failure, no? Isara mo. Pag ka sa negosyo, bad investment. Talagang bad investment. Magkano ba budget ng PNP? Bad investment talaga kayo. Panay sakit ng ulo. Panay sakit sa damdamin. Hindi nyo na may babalik yung mga namatay. Hindi nyo na may babalik.
Yung trauma, paano nyo tatanggalin yung trauma ng mga tao ron? Ha? You're supposed to, you're supposed to help the people. And here you are, causing pain, causing suffering, causing the people to curse you. Putya, isipin mo yun? No religious group, mura-murahin kayo, bastusin kayo, mga demonyo kayo. Kaya nga, no, tama lang yung disband kayo. The next president, kung meron man, kung kunyaring maging presidente ka man, BP Sara, kung sakali kang maging presidente ka, malay natin, 2028 nga, di ba, kung tatakbo ka, or much earlier. Kakampi mo ako, na palitan yung buong PNP na yan. Na? Palitan, isara. Correct, mas mainam. Naintindihan niyo ako, BP Sara, isara ang entire PNP. Yung mga nandyan na mga i-reprocess sila. Tignan kung sino dyan yung talagang mga scalawag once and for all. Kung sino yung matitino, tignan lahat ng 2015, lahat. Meanwhile, ipahawak muna sa AFP, pahawak muna sa Marines, sila na muna ang law enforcement. Marines, Army, buong AFP. Sandali lang yon. Because may matitira, i-reprocess yan, it will take only a few weeks. And then, yan na yung skeleton. And then, we fill it up again to 200,000 if kailangan. Marami mag-volunteer man. Pero yung selection process, yung value formation, yung core ethics ba, no? Moral values ng mga pulis natin, we make sure na nasa tama na. Hindi na yung ganito. Sinusweldohan natin tapos ganyan, iiyak tayo dahil lang sa maatake tayo dahil sa kagaguhan ng mga yan. Putay na mga yan. Ano mga, saan ba loyalty nila? Nasa isang tao ang loyalty nila. Yun yung mali. Dapat ang loyalty ng institusyon, no? Kay AFP man yan, o kay PNP yan, ang loyalty niyan nasa taong bayan. And that's the reason kaya sila nandyan. That's the reason why they are existing as an organization. To protect the people. Di ba? To protect the Constitution. O, tignan nyo ginawa ng PNP. Anong Constitution na pinoprotect nila? Bina-violate nila yung rights ng mga tao. Wala silang pakialam. Putragis yan. Naturingan na PNP. Ha? No more. We shut them down. We shut them down. Anong ginawa nun sa PC? Ha? Anong ginawa nun? Doon sa PC ni Marcos Sr. na abusado. Noon, sorry, doon sa mga mababait. Pero at that time, the perception was sobrang abusado ng PC at that time. Why? Because they implemented martial law. And nung panahon na yon, ay nakita ko yung yung transition, nag-create ng bata si General Gutang, Congressman Gutang na classmate ni Cañeso, Class 56 Academy, PNP law. At saan nangyari? Yung PC inilipat. And tanong ko kagad kay Sir noon, sir, nililipat nyo lang yung abuso. Di hindi pa nagiging unit yung PNP, abusado na kaagad yan. Di ba? Pinalitan lang yung pangalan. So yung pa rin yung unit. Yung pa rin yung abusado na organization. Sir, magiging problema yan. Sabi ko sa kanila, sir, magiging problema yan. Pinalitan nyo lang yung pangalan kami nga nakakasabay namin yung mga field force, yung mga INP, nakakasabay namin yung PC. Lahat ng reklamo ng mga civilian sa kanila Sila yung abusado Sila yung ratatatat, indiscriminate firing, may mga tinatamaan. Sila itong, akala mo na ambush, na flat tire lang pala, ratatatat, patay yung mga tao. Sila yung kumukuha ng manok. Kaya nga ayaw kong ma-identify sa kanila. Kaya laging sinasabi, dapat suot yung musang. Kasi pagka hindi mo suot yung musang, mapagkakamalang kayong mga PC. At that time, yung pa. 1990, naging batas, ayan na. Ginawa from Philippine Constabulary, ginawa ng Philippine National Police. Kineri over. What do you expect? Ayun, hanggang ngayon, 2024, problema ang PNP. Kasi carried over yung masamang ugali. Sino ba nagpapasabong nung araw? Sino ba nagpapaweting? Sino ba yung mga gumagawa ng illegal logging? Panay PC. Sino yung mga nag-gun running? Sino yung mga nag-smuggling? PC.
Sino nagparami ng rebelde? PC. Tangino yan. Kaya nga, failure yung organization. Kunwari pa tayo, nakailang gastos na tayo dyan. Meron pa tayo mga moral, ek na yan na pinagsasabi ng mga character formulation, etc. Wala. It's the same, baloni. Isang kaing na pinalitan mo lang ng pangalan. Ito, kaing na itlog. Kaing ng mga bugok na itlog pala. Oh, inilipat mo, pininturahan mo, ginawa mong balot. Eh, wala pa rin. Bugok pa rin yung loob eh. Kahit pinturahan mo ng pula, palabasin mo ng palabasin na mga balot ito, high quality na balot. Pag binuksan mo, mamumura ka ng taong bayan, ng customer. Putaragis ka, bulok naman itong binebenta mo. Ayun, bulok ang PNP. Yun yung history. Napakasimple. Kahit bata maintindihan yan. Na bugok na yung organization, no? Ang ginawa nila para ma-recover ng tiwala ng taong bayan kasi people power na after EDSA 1 na kailangan i-transform ang PNP ni Ramos. Ha? Head ni Ramos. Kaya nga alam ko hindi tamang official si Ramos because sa kanya siya ang head ng PNP. Nag-ambisyon pa maging presidente ng Pilipinas. Kaya palpak si FBR. Because yung mismong tao na sa ilalim niya, PNP, PC, INP, at that time, under sa kanya as a major service branch ng AFP, under Bear. Nawala si Bear, inimbestigahan, panik si Ramos. Integrated pa rin yung yung PC, INP. After ng People Power, baguhin yung pangalan, ayun, gagawing Philippine National Police, civilian in nature. Putragis. Eh yung PC nga noon civilian na nga in nature noon eh. Hindi lahat wag magtatampo yung masasama, yung yung mababait. No? Hindi lahat ng PC mga walang ya. Maraming nag-retire na mahirap. Marami. Matitino, may dangal. Pero maraming mga loko-loko na na-carry over from PC ginawang PNP and so on and so forth. Maniwala kayo sa putragis na yan. Kaya ang that's the root of the problem. We are insisting that the PNP can be a trusted organization, pero kung titignan ninyo, simula't mula pa, may problema na yung organization. Binago lang yung pangalan. Bugok na kaing ng itlog. Hawa-hawa. No, hawa-hawa. Now, kung ikaw, bago ka sa serbisyo at pagka inabutan mo panay mga siraulo, ay kawawa ka. Ganon din sa academy. Papasok ka, inabutan mo, upper class na tarantado, hazer. O pag labas mo, hazer ka rin. Tuloy-tuloy. Kaya mas maraming bulok noon, ayan, hawa-hawa. Na-retire na iba, pero na-carry on yung mga mali na ginagawa. Kaya kita nyo ngayon, ang problema natin, PNP, isa sa problema natin. Droga, no? Sindikato, kidnapping, ransom, di ba? Pogo, naknanto ko You name it Problema ng PNP Somehow, merong connected na illegal, may mali, and then, nakikita ninyo, sila naguhulihan. Nahuhuli ng matitino na PNP, yung mga walang iya na PNP. Ngayon ang tanong, ano yung kategorya ng mga PNP na pumunta sa KOJC? Mga mababait ba yun o mga walang iya? Di ba? Kaya nga, there's a way of doing it. Disband na lang natin yung buo na yan na organization and then i-reprocess na lang natin yung mga matitino. Para sila yung nucleus ng panibago. Baguhin na natin. I-properly natin. Hindi ito, bombo buong PC. Buong PC nilagay, PNP, binago lang pangalan. Yun, that's why. Sila yung illegal logging, sila yung wetting, illegal numbers game, pasabong, etc., gun running, lahat shabulab, lahat sila. Dinoble na ni Digong yung sweldo, tinaas yung sweldo. Ganyan pa rin, problema pa rin ng PNP. Sila pa rin yung naglalabas ng mga kriminal sa munti, no? Sila nag-aalaga ng mga guns for hire. Ang dumi ng pangalan, ang dumi. And now here, itong KOJC na nangyari.
Hindi tama eh. Kaya nga ang pinaka number one dapat mangyari dyan, lahat ng involved dyan, tanggalin na sa serbisyo. Because tainted na kayo. You do not know what is right and wrong. Napakasimple. Tama ba yung ginawa nyo? Yes or no? Kung hindi nyo masagot na, ewan ko, hindi ko alam kung tama o mali, na inutusan lang ako eh. Tarantado, you do not deserve to last a single day sa PNP. Hindi na ang kailangan ng taong bayan yung ganyang klaseng mga tao. And we, the taxpayer, can demand the kind of police that we will have in our police force. It is our right. It is our right na to demand yung police force natin matitinong tao. Ay, nako. Otherwise, iyak-iyak tayo. Kaya nga yung susunod na presidente, Inday Sara, ikaw na yon. Ikaw na yon. Yung susunod na presidente, ayun, pakiayos na lang. Ano? Another job for the day, no? Pakiayos. Isara mo yung buong PNP. Tapusin mo yung problema. Doon mismo. Yun yung problema. Bakit? Ang loyalty kasi kanya-kanya sila sa tao. Sa posisyon na ina-aspire. Hindi tama yung ganun. Kinakailangan yung value system ng ating mga polis, hindi ka matatakot na kikidnapin ka o nanakawan ka. Di ba? Yung kunyari makakita ka ng polis, makakahinga ka ng maluwag. Ay, buti na lang may polis. Maraming salamat. Yung ganun. Hindi. Pag kami nakita kang polis, putang ina niya, huwag mong lalapit dyan, baka bariling ka niyan. Imagine yung ganung klase. And we are paying these people. Anak ng toka. We are paying these people to make our lives miserable. Think about it. Make our lives miserable. Huwag kayong mag-aasta, mga PNP, mga polis, no? Sorry wag lahat, hindi lahat. Pero sa mga walang ya kayong mga kriminal kayo, malapit na yung ano nyo, yung araw ninyo. Matatapos na yung araw nyo. There will always be a time for reckoning. Kung hindi sa mundo na to, sa langit, there will always be a time for reckoning. Galit na galit ako dun sa nakita ko sa KOJC na yon. Wala kayong respeto. Wala kayong respeto sa religious order. Wala kayong respeto sa rights ng mga tao. Wala kayong mga PI kayo. Kung ako lang ang taga doon pinagbabambo ko kayo, kumuha akong 2x2 o tubo pinaghahataw ko kayo Putangin ng polis-polis, gago kayo. Sabi may mga baril-baril kayo. Maglitaw ako ng sarili kong itak o yung sarili kong baril na kahit hindi lisensyado, iuupa ko sa inyo. Mapubusan tayo. Tarantado kayo, ganyan yung ginagawa ninyo. Pinipuwersa ninyo yung taong bayan na magrevolusyon laban sa order, laban sa tamang gawain because you are forcing them. Kaya hindi dapat kayo magtagal sa serbisyo. Mga wala kayong kwenta na tao. Kaya di baril pa kayo? Takutin niyo yung mga tao? Wala kayong pakialam? Kala niyo kung sino kayong mga Diyos ari-arian doon? Kaya Inday Sara, kung sakasakali ikaw maging presidente, pakiayos mo yung PNP. Maayos yan pagka dinisband mo yung buong organization. Disband the organization. Disband. Disarmahan. Lahat kayo, balik kayo sa barracks. I-surrender ninyo yung mga armas ninyo properly accounted. Yung ayaw, you will become an outlaw. You will become a fugitive. O, tignan ko ngayon pakiramdam ninyo sa ginagawa ninyo kay Buloy. No? And you will be hunted down. You will be hunted. Kami, tutulong kami to hunt you down. And I will give an order na wag na kayong wag nyo nang pag-isipan yan. Upakan ninyo. Pagka man lalaban, upakan nyo. Kasi mga walang kwentang tao yan Hayop kayo. Yun lang ang sa akin, Inday Sara. No? I-correct mo. May mali Sinabi ko na yung bakit mali. Bulok na organization, pinalitan lang ng pangalan. So yun. Overtime, bulok yung buong kaing mo. Ayan, tingnan nyo, problema natin hanggang ngayon. The only way that you're going to correct it is bungko na upakan yung buong organization. Wala kayong magawa kahit sino kang general man na sa itaas, down the line, wala kayong magawa kung ang civilian authority na ang gumawa, kung ang taong bayan na ang nagsalita at tumayo. Wala, yun yung solusyon. Kung ang gusto ninyo ay mawala itong problema na to, that's the only way. I-abolish yung entire organization and then we build up a new
people's police na organization that will cater entirely to the needs of the people, respect the people, uphold the rights of the people, uphold the Constitution with the discernment kung tama o mali ang ginagawa. Ganon ang kailangan natin.